Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-confess. Paalala po mga ka-confess, ang kwentong inyong mapapakinggan ay katang-isip lamang at nilikha para sa layunin ng libangan at pagbibigay aral. Anumang pagkakatulad sa mga tunay na tao, lugar o pangyayari ay nagkataon lamang at hindi sinasadya. Babala po mga ka-confess, ang kwentong ito ay naglalaman ng mga temang hindi angkop para sa mga bata. Gabay ng magulang ang mahigpit na kinakailangan. At ngayon, simulan na natin ang ating kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Jerome. Sa isang masikip at maingay na eskinita sa Tondo, Manila, abala ako sa paggupit ng buhok sa aking munting parlor habang pinapanood ang pagdaan ng mga jeepney at nagtatayugang poste ng kuryente. 14 na taon na akong nagpapatakbo ng maliit na negosyong ito, kung saan ang tanging puhunan ko ay ang aking gunting, blower, at ang mga kwento ng aking mga suki na naglalabas ng sama ng loob. Bilang isang hayagang bakla sa komunidad, sanay na ako sa mga matang mapanghusga at mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay tuwing naglalakad ako pauwi bitbit ang aking mga gamit sa pagpapaganda. Subalit sa likod ng aking mga ngiti at pagiging madaldal sa harap ng salamin, may isang sugat sa aking nakaraan na kailanman ay hindi pa tuluyang humihilom simula nang iwanan ako ng aking dating nobyo na si Patrick 5 taon na ang nakararaan. Si Patrick ang unang lalaking nagpatibok ng aking puso sa paraang aking pinangarap. Ngunit siya rin ang nagdulot ng pinakamatinding kirot nang bigla na lamang siyang lumayas nang walang pasabi upang sumama sa ibang babae sa lalawigan ng Rizal. Para sa akin, ang gabing iyon ay parang pagguho ng mundo dahil ibinigay ko ang lahat ng aking ipon, oras at wagas na pagmamahal sa isang taong pinangakuan akong magtatayo kami ng sariling tahanan. Lumipas ang mga buwan na tanging ang aking matalik na kaibigan na si Carla ang sumalo sa akin sa mga panahong gusto ko nang sumuko sa tindi ng depresyon at pangungulila. Si Carla ay isang simpleng may bahay noon na madalas magpagupit sa akin. At siya ring naging karamay ko sa mga gabing basang-basa ng luha. Ang aking unan habang yakap-yakap ko ang lumang larawan naming dalawa ni Patrick. Isang maulang hapon nang dumating si Carla sa aking parlor na may dalang balita na tuluyang nagbabago sa takbo ng aming mga tahimik na buhay sa gitna ng syudad. Mangyak-ngiyak niyang ibinunyag na iniwan na rin siya ng kanyang asawang si Aldrin na kilalang driver ng delivery truck at kasalukuyan siyang nagdadalang tao habang walang kahit anong sustento o tirahan na masisilungan. Bilang isang taong nakaranas din ng mawalan at iwanan ng biglaan, walang pag-alinlangan kung binuksan ang pintuan ng aking munting silid sa likod ng parlor upang patirahin siya at alagaan ang kanyang pagbubuntis. Sa mga panahong iyon, nagsimula kaming mamuhay bilang magkaibang individual na pinag-isa ng kaparehong kapalaran ng pagiging sawi sa pag-ibig mula sa mga lalaking walang paninindigan at responsibilidad. Ipinanganak ni Carla ang isang malusog at napakagandang sanggol na babae na pinangalanan naming Ella. Isang pangalang hango sa aming mga pangarap na kahit paano ay magkaroon ng liwanag ang aming kinabukasan. Dahil si Aldrin ay tuluyang naglaho na parang bula at hindi na nagpakita kailanman, ako ang kusang tumayong ama ng bata simula sa kanyang unang iyak hanggang sa pagtuntong niya sa edad na 8 taon. Ako ang bumili ng gatas, nagpalit ng lampin at nagpuyat tuwing may lagnat si Ella habang si Carla naman ay nagtatrabaho bilang kahera sa isang kalapit na groserya sa palengke. Marami ang nagtataka at nagtataas ng kilay sa aming kakaibang setup sa bahay, ngunit hindi namin pinansin ang mga mapanghusganting tingin ng mga kapitbahay na laging may masasamang salita tungkol sa aking kasarian. Para sa akin, ang pagiging ama ay hindi nasusukat sa pagkakaroon ng parehong dugo o sa tradisyonal na paniniwala ng lipunan na kailangan ay lalaki at babae ang nagtataguyod ng pamilya. Araw-araw ay pinatunayan ko kay Ella na ang pagmamahal ay walang kasarian sa pamamagitan ng paghahanda ng kanyang baon sa eskwela at pagtulong sa kanyang takdang aralin sa aming maliit na mesa.
Madalas kaming magtawanan habang nagsasayaw sa loob ng parlor tuwing walang costumer. At doon ko naramdaman ang tunay na kahulugan ng pagkakaroon ng anak, kahit pa man ang tingin ng iba sa akin ay isang baklang walang mararating. Si Carla naman ay naging katuwang ko sa bawat hamon sa buhay. At ang aming samahan ay lumago hindi bilang mag-ex at kasintahan, kundi bilang mga taong nagtulungan para mabuhay. Sa paglipas ng taon, unti-unting lumawak ang aming maliit na negosyo dahil sa tulong ng aking masisipag na kaibigan tulad ni Dr. Emily na madalas magrekomenda ng aking parlor sa kanyang mga kasamahan sa ospital sa Quezon City. Si Dr. Emily ang tumulong sa amin noong nagkasakit si Ella ng malubhang pulmonya at kinakailangang maospital ng ilang araw nang walang sapat na panggastos. Dahil sa kabaitan ng doktora at sa suporta ng iba pa naming malalapit na kaibigan tulad ni Joy na isang nurse, nalampasan namin ang pagsubok na yon na nagpatibay palalo sa aming pamilya. Hindi ko alintana ang pagod sa pagtatrabaho sa maghapon dahil alam kong may naghihintay sa akin sa bahay na isang batang masayang sumasalubong sa aking pagdating na may yakap at matamis na halik. Subalit sa kabila ng tahimik at masayang pamumuhay na aming binuo sa loob ng 8 taon, may mga pagkakataong sumasagi sa aking isip kung hanggang kailan kaya kami magiging ligtas sa mga multo ng aming nakaraan. Minsan ay nakita ko si Carla na tahimik na nakatingin sa lumang telepono habang binabalikan ang mga lumang mensahe mula sa kanyang dating asawa na si Aldrin na matagal nang nawala sa eksena. Agad ko siyang nilapitan at hinawakan ang nanginginig nitong mga kamay upang ipaalala na narito ako at hindi ko siya kailanman iiwan sa gitna ng anumang unos na darating sa aming buhay. Alam ko sa sarili ko na ang aming samahan ay matatag na. Ngunit hindi ko inaasahan na ang tadhana ay may inihandang sorpresang susubok sa aming katatagan bilang mga magulang. Isang hapon habang abala ako sa pag-aayos ng buhok ng isang suki, isang lalaki ang pumasok sa loob ng parlor na may dalang mabigat na hangin at pamilyar na mukha na matagal ko nang ibinaon sa limot. Si Patrick, ang dating nobyo na nang iwan sa akin noon, ay nakatayo ngayon sa aking harapan, suot ang mamahaling damit at relo habang nakatingin sa paligid na tila ba sinusuri ang aking munting tagumpay. Nanlamig ang aking mga kamay at muntik ko nang mabitawan ang gunting na hawak ko habang unti-unting bumabalik sa aking alaala. Ang lahat ng sakit at luha na ibinigay niya sa akin, 5 taon na ang nakararaan. Ngumiti siya sa akin nang may halong pagkailang at pagmamataas bago sinabi ang mga salitang nagpalit ng direksyon ng aming tahimik na buhay dito sa Tondo. Nanginig ang buong katawan ko nang marinig ang boses ni Patrick pagkatapos ng napakahabang panahon ng katahimikan at paghihilom mula sa mga sugat na iniwan niya sa aking dibdib. Sinabi niyang napadaan lamang siya sa aming lugar upang bisitahin ang kanyang lumang kaibigan, ngunit ramdam ko sa kanyang mga mata ang kakaibang motibo at pagkausisa sa aking kasalukuyang estado sa buhay. Agad kong pinatayo ang aking costumer at hinarap si Patrick ng may buong tapang upang ipakita sa kanya na hindi na ako ang dati kong sarili na madaling yurakan at paiyakin sa isang sulok. Sinubukan niyang magtanong tungkol sa aking negosyo at sa aking buhay pag-ibig, ngunit nanatili akong matatag at pilit na itinago ang kaba na kanina pa kumakain sa aking sistema. Hindi nagtagal ang pagbisita niyang iyon. Ngunit sapat na ang ilang minutong pagtatagpo na iyon upang guluhin ang tahimik na mundong ipinundar ko kasama si Carla at ang batang si Ella sa loob ng aming tahanan. Pagka-uwi ni Carla galing sa trabaho, agad ko siyang binalaan tungkol sa pagpapakita ni Patrick sa aming parlor upang maging handa siya sakaling magbalik ito at guluhin ang aming payapang sistema. Nagulat si Carla sa aking balita dahil alam niyang matagal na kaming nakamove on sa aming mga nakaraan at masaya na kami sa kung anong meron kami ngayon bilang isang buong pamilya. Subalit, ang hindi namin alam, ang pagbabalik na yon ni Patrick ay simula lamang ng mas malaking unos na susubok sa aming mga karapatan bilang mga magulang at tagapag-alaga. Makalipas ang ilang araw,
habang naglalakad si Ella galing sa kalapit na eskwelahan kasama ang kanyang kaklase. Biglang hinarang ng isang pamilyar na lalaki ang bata upang magtanong ng mga personal na bagay tungkol sa amin. Si Aldrin, ang tunay na ama ni Ella na matagal nang naglaho at walang hiyang nag-abandona sa kanila noon, ay nagpakita na ngayon na may dalang mga pangako at peking malasakit sa bata. Napansin ng aming kapitbahay na si Rogel ang insidente at agad na itinawag sa amin ni Carla upang iulat ang ginawang pangungulit ng lalaki sa nag-iisa naming anak. Nagngingit-ngit sa galit si Carla habang nag-aayos ng kanyang mga gamit dahil sa wakas ay nagpakita ang taong nagdulot sa kanya ng matinding hirap noong siya ay nagdadalang tao pa lamang. Agad kaming humingi ng tulong sa aming kaibigan na si Attorney Brian upang malaman ang aming mga legal na karapatan laban sa biglang paglitaw ng tunay na ama na walang inambag ni piso sa paglaki ng bata. Ipinaliwanag sa amin ng abogado na dahil hindi kailanman kinilala ni Aldrin ang bata at ni minsan ay hindi nagbigay ng sustento, malaki ang aming laban sa korte pagdating sa kustodya at pangangalaga kay Ella. Si Attorney Brian ay naghanda na ng mga dokumento at affidavit upang protektahan ang aming pamilya laban sa anumang tangka ng panggugulo mula sa kampo ni Aldrin na ngayon ay nagmamatigas na umano'y may karapatan siya. Sa mga panahong ito, naramdaman ko ang labis na takot na baka mawala sa amin ang batang itinuring ko ng tunay kong anak mula pa noong siya ay isilang sa mundong ito. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Carla at ng aming kaibigan na si Patrick sa isang kainan, nalaman namin ang isang malaking katotohanan tungkol sa pagkakaugnay ni na Patrick at Aldrin sa kasalukuyang sitwasyon. Lumabas sa aming usapan na si Patrick at Aldrin ay nagkakilala pala sa isang sabungan sa labas ng Maynila, kung saan ipinagmalaki ni Aldrin na may anak umano siyang pwede niyang balikan ngayon para gatasan. Laking gulat ko nang malaman na si Patrick mismo ang nagtulak kay Aldrin na manggulo sa aming buhay dahil sa inggit sa aking tagumpay at sa tahimik na pamilyang binuo ko kasama si Carla. Parang gusto kong sumabog sa galit dahil sa ginawa ng aking dating nobyo na walang ginawa kundi ang manira ng buhay ng ibang tao para lamang sa kanyang sariling interes at kayabangan. Hindi nagtagal ay nagpadala ng formal na sulat si Aldrin sa aming bahay sa pamamagitan ng isang tauhan ng barangay upang igiit ang kanyang karapatan na kunin si Ella kahit sa ilang araw lamang tuwing Sabado at Linggo. Mariin kaming tumanggi ni Carla sa kanyang hiling dahil alam naming walang mabuting maidudulot ang paglapit ng isang amang iresponsable sa isang batang lumaking payapa at masaya sa aming piling. Subalit, nagbanta si Aldrin na magsasampa siya ng demanda laban sa akin dahil wala raw akong legal na relasyon sa bata at isa lamang akong baklang walang karapatan na magpalaki ng anak. Ang mga salitang iyon ang pinakamasakit na narinig ko sa buong buhay ko dahil tinapakan nito ang lahat ng sakripisyo at pagmamahal na ibinigay ko kay Ella nang walang hinihinging kapalit. Nagsimula ang matinding depresyon sa aming tahanan habang si Ella ay madalas nang magtanong kung bakit may mga taong nanggugulo sa aming tahimik na buhay at kung sino ba talaga ang lalaking iyon. Pinilit naming ipaliwanag sa bata sa abot ng aming makakaya nang hindi siya natatakot habang patuloy kaming nagdarasal sa Diyos na sana ay gabayan kami sa labang ito na tila walang katapusan. Si Marisa, ang aking mapagmahal na ina na nakatira sa probinsya, ay lumipad patungong Maynila upang samahan kami at magbigay ng lakas ng loob sa mga panahong halos sumuko na kami sa laban. Ang payo ng aking ina ay simple lamang. Ang pagmamahal ng isang magulang ay nasusukat sa tibay ng pag-aalaga at hindi sa apelyido o kasarian ng taong nagpapakain sa iyo araw-araw. Sa gitna ng mga pagsubok na ito, nagpasya kaming lumapit sa korte upang ipaglaban ang aming karapatan at patunayan sa buong mundo na ang aming pamilya ay totoo at buo sa kabila ng kawalan ng tradisyonal na istruktura. Si Attorney Brian ang tumayong abogado namin ng libre dahil sa kanyang paghanga sa aming dedikasyon, habang ang aming mga kaibigan na sina Dr. Emily, Joy, Rogel at ang chef naming kaibigan na si Patrick ay nag-abang ng saklolo.
Handa kaming humarap sa anumang pagsubok dahil alam naming nasa katwiran kami at walang makakapagpabago sa katotohanan na ako ang tumayong ama at nagmahal sa batang ito noong panahong ang tunay na ama ay nagtago sa dilim. Dumating ang araw ng pagdinig sa korte sa Maynila kung saan suot ko ang aking pinakamalinis na barong Tagalog habang magkausap kami ng mahigpit ni Carla sa labas ng silid hukuman upang palakasin ang aming loob. Si Aldrin ay dumating kasama ang isang abogado de kampanya habang si Patrick naman ay namataan sa kabilang kanto na nanonood lamang na tila naghihintay sa aming pagbagsak. Nang tawagin ang aming kaso, sabay kaming pumasok ni Carla habang dala ang lahat ng mga resibo ng gastusin sa paaralan, mga larawan mula sa pagkabata hanggang sa kasalukuyan, at mga patunay ng aming pagmamahal kay Ella. Si Attorney Brian ay nagpakita ng mga matibay na ebidensya na nagpapakitang si Aldrin ay walang kakayahan, walang malasakit, at lumabag sa mga obligasyon ng isang tunay na ama simula pa noong ipinanganak ang bata. Tumayo ang hukom at sinuri ang bawat dokumentong iniharap ng magkabilang panig habang ang buong silid ay binalot ng nakakabinging katahimikan na nagpalakas ng kabog sa aming mga dibdib ni Carla. Binigyang diin ng hukom na ang kapakanan ng bata ang pinakamahalagang konsiderasyon sa ilalim ng batas ng Pilipinas at hindi ang makasariling hangarin ng isang magulang na ngayon lamang nagpakita pagkatapos ng 8 taon. Laking pasasalamat ko nang marinig ang desisyon ng hukom na nagpapatunay na si Carla ang may buong kustodya ng bata at walang karapatan si Aldrin na manggulo o lumapit kay Ella nang walang pahintulot. Niyakap ko ng mahigpit si Carla habang tumutulo ang mga luha ng kagalakan dahil sa wakas ay nagtagumpay ang katotohanan laban sa kasinungalingan at panghahamak ng lipunan. Paglabas namin ng korte, nakita namin si Aldrin na galit habang sinisisi ang kanyang abogado dahil sa pagkatalo sa kaso habang si Patrick naman ay mabilis na umalis na parang bula sa kahihiyan. Hindi na namin pinansin ang kanilang mga reaksyon dahil ang tanging mahalaga sa amin ay ang kaligtasan at kinabukasan ng aming anak na si Ella na naghihintay sa amin sa bahay ng aking ina. Pag-uwi namin sa Tondo, sinalubong kami ng aming mga kaibigan na sina Rogel, Joy, at iba pang mga kapitbahay na naghanda ng maliit na salo-salo upang ipagdiwang ang aming tagumpay laban sa hamon ng tadhana. Ramdam ko ang tunay na diwa ng pamilya sa gabing iyon dahil sa kabila ng pagiging bakla ko at sa mga pagsubok na aming pinagdaanan, napatunayan kong ang pagmamahal ang pinakamataas na batas. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting nanumbalik ang tahimik at masayang takbo ng aming buhay sa parlor habang si Ella ay patuloy na lumalaki bilang isang matalino, magalang at masayahing bata sa aming eskwelahan. Madalas kaming mag-usap ni Carla tungkol sa aming kinabukasan at napagkasunduan naming manatili sa aming munting tahanan upang ipagpatuloy ang pagpapalaki sa bata ng may takot sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Si Patrick naman ay nakarating sa amin ng balita na tuluyang iniwan ng kanyang mga bagong kasosyo sa negosyo dahil sa kanyang masamang ugali at kawalan ng integridad sa mga transaksyon sa lalawigan. Nabalitaan naming namumuhay na siya ngayon ng mag-isa at puno ng pagsisisi sa lahat ng maling desisyon at panlilinlang na ginawa niya sa mga taong nagmahal sa kanya noon. Isang hapon, habang nakaupo ako sa tapat ng aming pintuan at pinapanood si Ella na naglalaro sa kalye kasama ang kanyang mga kaibigan, napangiti ako nang maalala ang lahat ng hirap at luha na aming pinagdaanan. Naisip ko na kung hindi ako iniwan ni Patrick noon, marahil ay hindi ko nakilala ang tunay na halaga ng aking sarili at hindi ko naranasan ang maging isang ama sa isang batang nagbigay kulay sa aking buhay. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang baklang pinaglaruan ng tadhana, kundi tungkol sa kapangyarihan ng pagmamahal na lumalampas sa dugo, kasarian, at mga makalumang pamantayan ng lipunan. Ang aking buhay ngayon ay patunay na ang isang pamilya ay binubuo ng mga pusong nagmamahalan at nagtutulungan sa gitna ng bawat bagyo na dumating sa ating mga buhay.
At dito nagtatapos ang yugto ng aking buhay kung saan natutunan kong ang pagiging ama ay hindi nakabase sa kasarian, kundi sa tibay ng pangako na hinding-hindi mo iiwan ang iyong anak sa gitna ng kadiliman. Si Ella ang aking kayamanan, si Carla ang aking katuwang sa buhay, at ang aming tahanan ang patunay na ang pag-ibig ang pinakamalakas na sandata laban sa lahat ng panghuhusga ng mundo ngayon at magpakailanman. Nawa ay nag-iwan ang aking kwento ng aral sa bawat isa sa inyo na nagpapakumbaba at nagmamahal ng totoo sa kabila ng mga sugat na iniwan ng nakaraan sa inyong mga puso at isipan. Magpatuloy tayong mangarap at magmahal dahil sa huli, ang katotohanan at wagas na malasakit lamang ang mananaig sa mundong ito na puno ng pagsubok at mga huwad na pangako. At yan ang kwento ni Jerome. Isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapanapanabik, nakakakilig, at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Ingat kayo palagi, mga ka-confess.